ninyo ang inyong mga mata at tenga upang tunghayan ang aming tula. Sa pagitan sa lansa ay may nakatirang mag-asawang nagngangalang Hugo at Imelda. Sa tuwing sila'y kakain, palagi na lamang nilang pinagawain paghuhugas ng pinggan. Kung tatanggi si Hugo, papagalitan siya ni Imelda. Kung ano-anong tinawag niya kay Hugo. Tugong? Tigong? Ugong! At kung ang muli sasagot, tutukusin ni Imelda ang pobreng si Hugo ng walis tingting. Tatakbo naman si Hugo sa bahay ng kanyang kumpadre at doon magpapalipas ng galing ni Imelda. Nakasanayan na ng kanilang mga kapitbahay na tawagin si Imelda ng kamandang at si Hugo ng kaugong. Sa araw, nang matapos na silang kumain, sinabi ni Hugo, Ayoko nang magugas na kahit anumang pinggan. "Sino? Aba, ako, buong araw na ako nag-aalaro sa bukid. Pati ba naman paghuhugas ng mga pinggan, ako ba ang gagawa? Malaki ang kanyang braso. Mataba yata siyang babae. At sino, Hugo? Ang maghuhugas ng mga pinggan? Ikaw, ikaw ang babae. Dapat ikaw ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Matapos maitalim ang kalabaw sa tabungan para manginain, ay mahihiga ka na lang. Ako na nga ang nagluluto. Ako pang naglilinis ng bahay. At naglulubo ng damit mo kung naglalaba. At nagbubulot ng sahig. Lahat ng trabaho ng alila ay inako ko na. Tapos ngayon, ayaw mo maghugas ng pinggang pinagkailan mo? Ikaw, tamad kang lalaki ka! Huwag mo akong mabalusin! Lumabas ka yan, tuwag ka! Pwede lang! Huwag mo akong paluin! May naisip ako kung paraan kung paano natin lulutasin ang problema sa paghugas ng pinggan! Kriyan! At ipakilala mo ang iyong pagkalalaki! Ano yung parang pusong niyang iniyaw dyan sa ilalim ng mesa? Meow! Itabi mo muna kung ganyan ang hawak ng walis. Lumabas ka na yan! Oh, sabihin mo! Maghugas ng mga pinggan. Magkasundo tayo. Pagkatapos mo sabihin ng salitang umpisa, siya na at nagsalita ka, ikaw lang palaging maghugas ng pinggan. Ganoon lang? Kung sinong unang magsasalita, ay siyang maghugas ng mga pinggan, palayok, at kawali lagi? Tama! Kapag sinong nagsalita sa akin at may pag-usap ka sa akin, pagkatapos mong sabihin ng salitang umpisa, ay siya nang palaging maghugas ng mga pinggan. Madali lang iyan. Kaya kong itikom ang bibig ko sa loob ng isang linggo. Ikaw, hindi! Kahit kalabaw nga, kinakausap mo. O sige, ano handa ka na? Sige. Umpisa!
gagawa ng paraan para makapagsalita sila. Tigil! 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 Sige, nalipat na! Pag hindi ka nagsalita, hahalikan ko si Kawa! Galit na galit si Kamandang sa pakikialam ng kanilang mga kapitbahay. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip ay nagkunwari na lamang siyang tulog. Pobe! Pikit sila! Pinapasukan na masamang espiritu ang katawan ng mag-asawa. Toti Kuday! Toti Kuday! Toti Kuday! 911! 911! 911! Toti Kuday! Ready to rescue! Tumawag ka ng ambulansya! Albularyo! 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 Mukhang mali tayo na pinuntahan. Hindi ba ito ang house blessing? Ave Maria, anak mo at grasya, niya mo Diyos yagatin ka. Ave Maria, anak mo at grasya, niya mo Diyos yagatin ka. Lumabas ka! Ah! Mali ka ng tinawagan! Ang sabi, tumawag ka ng albularyo! Albularyo! Naksi ka ng babae ka! May stress ka kanya! May dada ka! Albularyo! 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 Kinukulang ang mag-asawa. Bumigaw kayo ng mga sasamang espiritu. Sumunod si Kaugong at ipikit pa ang mga mata. Namaluktutan! Natulog pa! Tila, hindi umalis si Kamaldang sa kanyang kinaupuan. Aha! Ang espiritong lumulukog sa kanya ay matigas ang ulo. Kailangang paglabanan ko ito. At inilabas sa isang pulsikot ang lagi niyang dala. Siyang nadahon ng sabat! Isang bunga ng arena! At kaunting apo sa maliit na bata! At hinati sa siyang
binalot. At ibinalot ito sa bawat piraso ng bunga. Nilisan na ang bungang balot! Ito ang nawawalang espiritu ng mag-asawa. Ano ang sinasabi mo? Nanganganak ito! Dati ko, Day! Dati ko, Day! Dati ko, Day! 911! 911! 911! Dati ko, Day! Ready to rescue! Tumawag ka ng rescue! 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 Ave Maria, naku at grasya, ni ako Diyos tinatanim ka. Amen! Ave Maria, naku at grasya, ni ako Diyos tinatanim ka. Mukhang mali na naman tayo na pinuntahan. Hindi ba ito ang namayan? Ave Maria, naku at grasya, ni ako Diyos tinatanim ka. Ave Maria, naku at grasya, ni ako Diyos Mali ka na naman ang tinuunan! Tumawag ka ng rescue! 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 Sige! Kumakalat na sa kanilang katawan ng ulam. Ito ang nawawalang espiritu ng mag-asawa. At ibinugana ito sa kanyang palad. Halika doon. Pumunta tayo kay Kaupo. Nasaan si Destiny? Isinawsaw sa mamula-mulang laway at nilagyan ng krus ang noo ni Kaugong. Halika doon. Pumunta tayo kay Kaupo. Madali ka. Madali ka. Tila. Tila. Tila walang nararamdaman. Si Gaugong. At ni Kamalgang! Hindi ka man lang ihintutawan ng albularyo at hinilipin. At sumigaw ang albularyo ng Aroy! Lumala! Walang masama ang espiritu! at hinawi niya ang kanyang kamay. Sige, gawin mo. Magbalik ka, Ugo!
o gumalaw si Kaugong! Magbalik ka, Kamalda. Magbalik ka sa iyong katawang lupa. Hindi sumagot si Kamanda! Kakalat ang sumpa sa iyong lugar. Ang gabi sumapit sa nagiging-kahutang bayan. Ganoon na lang ang takot ng mga kabaryo dahil sinabi pa naman ng Albulayo na kakalat ang sumpa hindi lamang sa mag-asawa si Kaugong at Kamandang. Kaya muling kinausap ng Albularyo ang mag-asawa. Magbalik ka, Ogo. Magbalik ka, Kamalda. Sa tinagal-tagal na panahon na aking pagiging albularyo, ay ngayon lamang ako nakasaksi ng ganito. Sa paghiwari ko'y sila'y patay na. Tuluyan ang iwan ng kanilang mga espiritu, kanilang mga katawan. Ang tanging aking magagawa upang masugpo ang kakalat ng ulam ay ililibing ang mag-asawa. Kaagad niyang iniutos sa mga kapitbahay na gumawa ng ataol. Hindi nagtagal, natapos ang dalawang ataol. Tuloy na sumandal si Kamanda at ibinigit ang kanyang mga mata! At hindi ko pa kaya mga bibig. Iniutos ng albularyo na buhatin ng mga asawa sa kanilang mga taul. Sila'y ating kinilig pagsikat ng araw. Ang iba'y kailangang magbantay ngayong gabi. Binuhat ng mga kapitbahay si Kaugong at inilagay sa kanyang ataol. Sa loob-loob ni Kaugong, siya na ang mananalo. Tuwa-tuwa si Kaugong sa mga nangyayari. Babalikan ko kayo mamaya pagkatapos ng inibig sa libigan. Matawang nakikinig si Kamanda sa mga nangyayari. Natatakot siya na baka ipagpilitan ng albularyo na buhatin siya sa ataol kapag hindi nagsalita. Pero hindi pa rin nagsasalita. Kaya sa loob-loob niya, inaasahan niyang mapagtanggol ni Kaugong. Sigurado, hindi papayag si Owen na may libing sa akin. Natatakot din ako matulog sa taon. Basta, ayaw ko buhatin nila ako sa taon. Idinilat ng mata ni Kamaldang habang nagtutulungan ang mga kapitbahay at ang albularyo na buhatin siya. Isa, dalawa, tatlo! Hindi nyo kayang buhatin yan! Mabigat yan! Magsindihan! Lumayas kaya! Mga pagkalanay kaya! Gagiling lumundag si Kaugong! Ikaw ang unang nagsalita! Siya ang unang nagsalita! May kasunduan kami na kung sino man ang unang magsalita sa amin ay siya nang palaging maghuhugas ng mga pinggan! Ikaw! Tamad kang nalalaman ka!
Matapos din ito'y ating laban. At narito naman ang mga handang sumaklolo anumang oras, kahit minsan ay mali ang kanilang nagsasagip. Tawagin na natin Rory at Queenie. At narito na ang utos na utos. Laging nagagalit maikli ang pasensya. Tawagan mo ang albularyo kay Ramos. At narito naman ang laging alerto, Tony Kuday to the rescue, J3 ang Kawili. Matapos din Ating salubungin ng walang pas ang mga banal. Ngunit iba ang napupuntahan. Paring Princess, Sister Rashi at ang kanyang anak, Baby. Hindi na siya nahirapan sa role niya. Tawagin naman natin ang mga machong chismosong mga kapitbahay, Aldrin at Ashley. At narito na ang rampas ang ating pagbubuligos. Ating nabigyan ng palakpak ang ating mga albularyo, Ernesto at Jerome. At ito na ang mga reyna ng balita at certified chismos ang mga kapitbahay. Tawagin na natin sila Yesha, Rochelle at Clarissa. Mga kapitbahay! Narito na ang bida at nagpainit ng kwento ng mga chismosa. Bigyan natin ng palakpak, Kaugo, Kamala, Joanna Lynn at Daryl. At ang mga nasa likod ng entablado at nagbigay ng buhay sa ating dula, tawagin na natin si Britney at Riel. At ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang bumuo ng lahat ng mga ito, ang nag-iisa, kung walang iba, Direktor Gwen Apiato. Muli, bigyan natin ng masikapong palakpakan ang ating mga artista.